Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? BP Inday Sara sa kanya pong turnover dito po kay new DepEd Secretary ay nagpaunlak po ng panayam dito, no? Ambush interview po. Napapadalas po yung ang pagkaibahan po ng ambush interview na to. Ang dami na po nakapaligid ngayon na press kay BP Sara. Siyempre, ayaw na nilang mahuli sa balita eh. Hindi katulad nung mga nagdaang panahon na nakikiamot lang sila. Na-realize po nila na yung pinapaligiran nila ay wala pong may interest. Dito po kay BP Sara, na-realize ng mga press people na bawat bitawang pananalita ay tumataginting na matinding balita. Ang ganda na. Bawat bitawang pananalita, tumataginting na matinding balita. Gawin ko ng byline yan. Badong Ratelis. Nakalimutan. Okay? Meron po siya pero sabi niya mahaba daw yung dahilan niya eh. Kaya nananawagan siya ng isang sit-down interview. Sino kaya ang mapalad, no, na mag-i-interview diyan? Pero nagbigay po siya ng mga pahapyaw. Okay. Si Manong Deo Macalma po ay nagsabi na pinangangatawanan ng kanyang bubwit na totoo po yung general na nag-walk out. Iyan ha. Kasi nga raw pinakakalat na ayun po ay fake news. Sabi ni Deo Macalma, totoo po na yung meron pong general na nag-walk out. Kasama na ba si Tulpo? Mamaya po tayo sasagot ng mga tanong. Ay hindi, pakape pala to. Thank you very much kay Ryan and Eddie na nagpakape sa atin ng 279. Si Tulpo ba kasama na sa silensyo ni Lapid? Mukhang nananahimik po ngayon. Maraming issue. Nananahimik siya. Okay. Kaya po, very exciting tong balita natin. At nagpasalamat po si Martin Romualdez sa kanyang tumataas na survey. Akalain mo. Hindi natin alam kung magkaiba ba yung survey na tinitignan natin eh. Sabi po ni Martin, salamat daw po sa mamamayang Pilipino dahil sa kanyang tumataas na survey. Malala. Malala po talaga. Mamaya titignan natin, tumataas nga ba yung survey at may pahiwatig po. Itong sinabi ni Enrique Razon, ito pala yung hindi natin napagtuunan ng pansin dito, no? Yung instead po, no? Etong bali-balita, instead ano na nga instead? Yun, instead na maka-attract tayo ng foreign investors. Aba, mismong mga Pilipinong investors, mismong mga Pilipinong negosyante ay naghahanap na mapaglalagakan ng kanilang investment sa ibang bansa. Aba, napakasama. Napakasama naman na balita niyan. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, sa halip or imbes, paalala lang natin, parang baliktad po nangyayari. Imbes na tayo maka-attract ng foreign investment, yung mga negosyante yung Pilipino pa pala ang nag-e-invest sa labas. Grabe po itong Pilipinas. What a turnaround. What a turnaround. Yan po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin na natin to si speaker. Alam mo, speaker, nakakatuwa yung mga interpretasyon nyo. No? Hindi ko po alam kung ano po ang nangyayari talaga sa magpinsa na to. No?
Talagang may kakaiba po silang uri ng pag-iisip. Kaya nawiwindang yung Pilipinas eh. Ito po ang ipinahayag ni Martin Romualdez. Diyan po sa kanyang survey. We are excited for the President's SONA because we know we have so many positive. Ay, hindi to. Hindi to. Ito po, magkamukha lang pala. Ito po sabi na talakay na natin yan. Ito po sinabi ni House Speaker Martin Romualdez, no? House Speaker Martin Romualdez thanks Filipino people for rising trust performance ratings. Antindi talaga eh, no? Yan po ang sinabi. Kaya pag si Martin Romualdez lang po ang source mo ng balita, aba, tumataas pala ang rating, ang trust rating, ang trust at performance rating ni Martin Romualdez. Grabe. Pag sila lang. Yan po ang mahirap pag kontrolado, pag ganyan mag-isip at kontrolado nila media. Mabuti na lang. Hindi lang po ngayon sila ang pinagkukunan ng impormasyon. Ano po ang katotohanan? Ang katotohanan po, kulelat. Ulitin ko po, kulelat si Martin. Pero tama po siya. In a way, tama po yung sinasabi niya. Bakit po tama? Tumaas eh. Halimbawa, sa trust rating, tumaas talaga. Mula 31, naging 35. 35. Ilan ba si BP Sara? Hindi nagbago si BP Sara. 71 na dati, 71 pa rin ngayon. Di tama nga tumataas ang trust rating. Pero wala pa sa kalahati ng rating ni BP Sara. In fact, siya po ang may pinakamababa. Kulelat po. Ngayon lang po ako nakakita ng mga tao. Pagkakulelat ka, di ba? Pag ikaw po ang pinakakulelat, hindi mo magagawang magmalaki. Kakaiba po talaga. Akala nila, hindi nating mas lalo po kaya nakakahiya. Malamang, kung ganyan ang attitude nila sa kanilang sarili, pinagmamalaki yung sarili nila kahit kulelat, malamang etong mga pinagmamalaki ng mga ano na to, pag wala tayong ibang impormasyon, akala natin totoo ng kamalaki-malaki. Imagine, kaya baliktad eh. Yung second highest, yung second peaceful, most peaceful na city sa buong Pilipinas, sa buong Southeast Asia in fact, yun po ang tinatanggalan ng mga chief of police dahil mataas daw ang krimen. Kaya perdigana yata laban natin dito sa gobyernong ito eh. Kung sino yung kulelat, siya pa yung si BP Sara nga, walang salamat sa inyo at sa patuloy na walang post na gano'n eh. Eto kulelat na, nagpasalamat, anak ng tinapay naman no. Dapat sa mga kulelat, manahimik at tignan anong ginagawa nating mali. No? Ayuda na tayo ng ayuda, kulelat pa rin tayo. Siya po ang nangunguna sa most distrusted. The most distrusted government official. Sila ng pinsan niya. Hindi kami nag-report niyan. Rappler, kalaban ng Duterte. Anong klaseng utak yan? Nagpapasalamat ka dahil kulelat ka, pero gusto mong baliktarin yung ewan ko. Wala po kayong mapapaniwala na, no? Parang tama naman kasi sinabi dahil sa tumataas talaga pero kulelat pa rin. Malala mo. Okay, ito pa po. Alam nyo, tinalakay natin to kahapon eh.
ito po ang tinanong ng politiko, no? Kasi ang balita rito, yung politiko na ito, PH investors bringing money abroad. Enrique Razon, wala akong pakialam sa kanila basta kami nag-i-invest. So ibig sabihin, may mga Filipino businessman na nag-i-invest na. Ang sabi lang ni Razon, wala akong pakialam sa kanila basta kami nag-i-invest. Congratulations po, Mr. Enrique Razon. Isa po yan sa mga bilyonaryo natin. Pero kung titignan nyo po yung balita na to ng politiko, may mga nag-i-invest na po na Filipino businessman sa ibang bansa. Tinatanggal nila investment nila rito. Ayan kasi yung sabi nitong politiko, bringing money abroad, yung pera nila na kinita rito, no? Yung pera nila na kinita sa Pilipinas, sa ibang bansa na nila ini-invest. Bakit daw po? Dahil nga raw, basahin lang natin ha, Bilyonaryo Enrique Razon is unbothered by the supposed movement of investment by Philippine businessmen to other countries due to the perceived anemic economic growth under the Marcos administration. So may perceive po na hindi uunlad yung Pilipinas hanggang eto ang Pangulo. Kaya yung mga negosyante, yung mga businessman na Pilipino na pinagkitaan ng Pilipinas sa napakahabang panahon, nag-i-invest po sila sa ibang bansa. Grabe epekto, no? Baliktad talaga eh, no? Dati, ay kaya po umiikot si Pangulong Marcos noon, nung mga unang 2 taon niya sa panunungkulan. Ngayon, wala na nang iimbita eh. Kaya hindi na makalis ng Pilipinas eh. Nung first 2 years niya, no? Kaya nangangatwiran po kung bakit siya ikot ng ikot to attract foreign investments. Eh wala na tayong na-attract, pati yung mga local investors natin. Eh nag-i-invest pa imbes na sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. Mabuti na lang may mga katulad nito ni Enrique Razon na gusto nilang manatili rito. Eh, paano mo nga ililipat? Eh, port po yan. Yung ano po nito ni Enrique Razon, pangunahin niyang negosyo. Ano eh, port? Yung sa, dyan, may mga, ewan ko kung anong tawag dyan. Basta yung paradahan ng barko. Parang airport, seaport. Yan, seaport naman. Paano mo nga ililipat yung seaport? Eh kung pera lang, di ba? Yung mga may pera. Sabi ko, grabe talaga nangyayari sa Pilipinas. Ayan po ha. Sabi niya lang, wala akong pakialam sa kanya. No? Wala akong pakialam sa kanila basta ako dito mag-invest sa Pilipinas. Ibig sabihin, attract ng ibang bansa. Mismong yung mga negosyante natin. Container port. Yung mga container po na ano, yun. Yun po yung kanya. Yun alangan ng mga ilipat mo. Kawawa po talaga. Kawawa. International Container. Ayan po si Enrique Razon. Eh, mahirap nga na mailipat yung ano. Mahirap nga na. ICCT yan eh, di ba? Mahirap nga namang ilipat yun. Okay, punta na po tayo rito. Ayon po kay Deo Macalma, no? Kapapanood lang natin. Tiniyak ko muna eh. May nagpadala po sa akin po siya, baka AI ito. Mahirap na. Tapos nakita natin si Deo Macalma mismo nagsasalita. Nakita naman natin si Deo Macalma, pero maganda yung sa DCRH eh. Okay. ICT ba? Kala ko ICCT. Iba ba yung ICCT? Okay. Totoo po, pinangangatawanan ng bubuit ni Deo Macalma na totoo daw po na may nag-walk out. Pero ang sinasabi lang ni Deo Macalma, baka nagkakamali lang ng interpretasyon. Hindi po si Pangulong Marcos ang pinag-walk outan. Ayun ang tinatama niya lang. No? Nagkaroon po ng
ng walkout, pero hindi po si Pangulong Marcos nag-walkout yung mga general, kundi sa isang cabinet official, secretary. Sa isang conference dyan sa, may iba-iba pala yung mga command conference na yan, kaya medyo baka doon nagkakamali. Yung pagkakasabi niya, wala raw siyang, dinideny naman ni Deo Macalma, na wala po siyang sinasabi na conference with the president. So, isa lang pong secretary. 'Di ba? Kaya bahala na po. Yun po ang pinag-walkoutan ng isang general. So, totoo po, ayon sa bubwit. Alam niyo, bata pa lang ko, naririnig ko na yung bubwit ni Deo Macalma. Yung katunayan na siya ay nagiging kagalang-galang, no? Kagalang-galang pa rin. Talagang kapanipaniwala na po yan. Kasi meron na siyang track record. Yung bubwit niya, talagang hindi po siya basta-basta. Kasi malupit yan DCRH na yan. Hindi basta-basta radio station yan. Yan napakatagal ng pinaniniwalaan ng mamamayang Pilipino. Kaya hindi po itataya ni Manong Deo Macalma ang kanyang reputasyon para lang mag-fake news dyan sa walkout na yan. So, bahala na po kayo. Talagang ganun eh. Ang impormasyon po ngayon nanggagaling kung saan-saan. Pwedeng pabulaanan, pwedeng pangatawanan, pero ang sa huli po, ang magpapasya, kayong mga nanonood. Sino po yung mas katiwa-tiwala? Kung si Deo Macalma ay katiwa-tiwala sa inyo, yun po ang totoo. Kasi kung hindi totoo yan po siya, si Cyber Live, mahilig magdemanda tong mga taga-gobyerno ngayon. Sir Buds, FYI, hindi po kasama ang Chief Justice. Opo, kahapon pa po natin natanggap yan. Okay. Kahapon pa po natin yan na kasi galing na nga. Ang dami, ito kasi ang maganda rito, no? Hinggil po dyan. Ang maganda po rito, nag-iisip po yung mga viewers natin. Tsaka hindi po kayo nahihiyang kontrahin ako. Kasi, pagkakamaling ganyan na nasa batas naman, hindi natin pwedeng pagtalunan yan. Di ba? Pag sinabing yan ang nakalagay sa batas, aaminin mo. Yan po. Tao lang tayo. So, ang mga hinala natin dyan, yung may kanilaman sa may mga general, yung madalas, it's either secretary rin yung si Anyo, Gibo Teodoro, o pwede rin si Little President Bersamin. Yan. So yan lang po, no? Tinatama lang po natin. May nagtanong dito kanina, ano po epekto niyan? Una po niyan, bakit po may denial? Di ba? Kahit po i-deny nyo ng i-deny yan, kung pinaniniwalaan ng tao si Deo Macalma, hindi naman po vlogger yan si Deo Macalma. Kaya hindi po yan, meron na po reputasyon yan. Sa haba ng panahon, maliit pa lang ako, Deo Macalma na yan. Kaya nga po, ang meron po bang dapat pagtakpan kayo? Lalo po na nagiging curious. Kasi kung hinayaan nyo lang yan, parang ngayon, parang ang dating pa may pinagtatakpan kayong panyanyari. No? Ano yung naghanap? Curious na tuloy kami. Bakit nagkaroon ng walkout? Ano ba yung pinag-usapan? Pinipilit ba yung mga general o yung mga kasundaluhan natin ng ayaw nila? Gaano kalawak tong mga pagtutol ng mga general na to? Kasi very vocal na po yung mga retired. Di ba? Kamakailan lang yung si retired general. Sino na nga yung tinalakay natin kamakailan lang? Kinakailangan maging precise tayo dito para hindi tayo mapagsabihan fake news.
Hanapin ko lang po narito lang yun, malapit lang yun. Si General sana ba yung si General? Baka natatandaan nyo. General De Leon, no? Retired na siya. Ang dami na po. Si General Macanas. Meron pa si Kapitan na, anong pangalan nun ni Kapitan? Yung naging vlogger na. Meron pa. Kaya po, alam po ninyo, sa mga retired na officials, Kapitan Dado, PNPA or PMA, no? Ng mga dating general at dating mga opisyal. Malawak na po. Alam natin, may mga very vocal na. Bibihira po yan. Wala po, nung panahon po ni Pangulong Duterte, halos wala po tayong naririnig ng mga dating general na nag-vlogger para banatan si Duterte. Ngayon po, may at least sa aking pagkakatanda, may dalawang opisyal tayo. Tapos ito pa si General De Leon. Biruin niyo yun, sabihin niya na tutukan natin ang camera. Kung gaano kasisiba yan sa 20 million. Hindi mo talaga matitiis eh. Alam mo, may training yung mga opisyal na yan na maging maginoo. Maging marangal na tao. Yung dangal po ang importante sa kanila eh. Mahirap pong tiisin yun na naghihirap. Di ba sabi? Habang may nagugutom, lalamon kayong mga masisiba ng 20 million. Lahat po ng atin dyan, parte kayo niyan. Hindi, ibig sabihin, kahit na nung sabihin nyo na bumabalik-baliktad, ibig sabihin, meron po talagang very vocal, di ba, na tumututol sa mga kaganapan. Hindi naman natin makokontrol yung mga opisyal na yan. Ibig sabihin, sila may kusang palo yan. Okay, punta na po tayo rito. Kaya yan po yung epekto niyan, no? Nakikita po natin na unti-unti hindi po nila mayroon pong mga namumuo na diskontento sa hanay. Very vocal, very evident yung hanay ng mga retired kasi nakita nyo yung nagkaroon sila ng manifesto bilang pagsuporta kay Dr. Badoy at kay Ka Eric. Matindi po yun. Atras kagad sila eh. Inatras kagad nila yung pagpapakulong nila eh. Mararangal yung mga yan kaya mahirap pong yung attitude nila. Okay, punta na po tayo rito sa sinabi po ni VP Sara Duterte, no? Alam nyo, po na ko lang, iba na ngayon yung VP natin. Dinudumog dinudumog na ng press. Kumbaga, ayaw man nila, siguro nautusan sila, napapahiya tayo. Anong uri ng mga press people tayo, media people? Halatang halata tayo na ayaw natin silang i-cover kasi talaga naman ilan ng na isang mic lang yun naroon sa pagmumukha ni VP Sara. Ngayon po nakapaligid na uli. Normal na, as normal na. Parang nakakaramdam na sila na putya, baka anytime ito na maging in the future, ito future president to eh. Mahirap na ma-bad shot tayo rito. Ngayon pa lang. May pronouncement to, ang kaaway ko, habang buhay kong kaaway. Okay. So, may nagtanong po sa kanya na ngayon kasi tapos na yung niya eh. Ano ba ngayon? 18. Hanggang ngayon, bukas na lang. Last day niya na ngayon as DepEd. Di ba? Bukas, hindi na siya DepEd eh. Kaya nagiging vocal na po siya. Una niyang gustong pag-usapan. Sana matuloy itong sit down. No? Sino kaya ang mga mapapalad na makaka-sit down nito ni VP Sara
para ipaliwanag. Sabi niya kasi, tinanong siya, ano po dahilan ng inyong pagre-resign? No? So may tatlo siyang sinabi. Una, personal. Ikalawa, trabaho. At ikatlo, sa bayan. Tindi, no? Tinatandaan ko eh. Basta mga sinasabi. Kaya, pero may nagtanong din, may kinalaman po ba si First Lady? Wala. Kasi wala naman siyang kinalaman sa trabaho ko. Ibig sabihin kasi, alam niyo yung mga ganyang mga tao, hindi apektado yan ng mga ugong-ugong lang. No? Focus lang yan sa trabaho niya. Parang vlogger lang din yan. Kung ikaw focus ka lang sa trabaho mo bilang vlogger, hindi ka apektado ng mga away-away ng mga vlogger na parang, bakit kayo nag-aaway? Magtataka ka pa eh. Anong meron? Anong meron? Ganun din po si BP Sara. Wala siyang pakialam, good shot, bad shot. Ang sinasabi niya, yung epekto sa trabaho. Merong epekto sa trabaho niya. Pero matindi po, nagbigay po siya ng pahiwatig. Kaya hindi niya po masagot dahil mahabang kwento. Pero ang sabi ni BP Sara ngayon, doon sa nakapaligid na press, na saksakan na ng dami, ang sabi po ni BP Sara, mahabang kwento to. Hindi niya sinabing hindi niya ikukwento o no comment. Mahabang kwento to, dapat mag-sit down tayo. So very willing po, no? May aabangan po tayo na kwento ni BP Sara. Pero kumbaga preview. Sabi niya sa personal, ang ibig sabihin ng personal, ibig sabihin yung walang kinalaman si First Lady. Wala siyang bilang. Hindi siya nagmamatter. Kahit na anong antics, kahit na anong pakulo, walang pakialam, no? Hindi siya nagmamatter. Okay, pero meron po siyang preview eh. Yung sinabi po ni BP Sara, tandang-tanda ko eh. Yung sa personal, yung personal daw, yung sa kanila ni President Marcos. At ito goes way back nung siya ay kinakausap niya para tumakbo. Ibig sabihin, nung panahon na kinukumbinsi siya, nung panahon na nililigawan siya ng mga Marcos, kaya parang hindi na sila good din ni Amy, di ba? Isa siya sa mga instrumental sa panliligaw eh. So, yung personal na sinasabi na dahilan, tatlong dahilan no? Ulitin ko lang, personal, trabaho, at bayan. Yung personal na trabaho, yan po nag-uugat dun sa mga pinag-usapan nila ni Pangulong Marcos nung sila ay kinukumbinsi pa lang siya na tumakbo. So may mga ipinangako sa kanya. No? Kahit hindi po sinabi, kaya naman nating yan. Bakit siya magre-resign na may personal na dahilan? Ang dahilan yung kanilang relasyon ni Pangulong Marcos na nag-uugat dun sa mga napagkasunduan nila. Papayag lang ako kung siyempre nagbigay ng kondisyon yan. Di ba? Hindi po natutupad yung kondisyon na yan. In fact, kung titignan natin yung ginagawa nila sa Davao, ako sa tingin ko yun yung sa bayan eh. Reflection yung sa Davao eh. Tignan yung ginagawa nyo. No? Tignan yung ginagawa nyo sa bayan natin. Pero yun talaga, ano kaya yung mga pinangako? Kasi imposible po talaga eh. Wala pong tanga na tao na makikipag-unite. Di ba ganun na lang nga yung sabi ko eh, no? Yung sa maikling salita, unity team tayo, papayag ako, presidente ka. Dapat alam na ng lahat, pati mga kapanalig mo, na pag nanalo ka, alam na ng lahat dapat na ako yung susunod na susuportahan nyo. Pagka panalo nila, puta, binabanatan na yung mga Duterte.
Pagka panalo nila, mag-iingat ka dyan kay Sara dahil tatraidorin ka niyan. Puta, tatraidorin? Bakit kinakailangan traidorin? Matakaw sa kapangyarihan. Ganun kaagad, di ba? Atake. Kung tutuusin pwedeng ang presidente natin ngayon si Sara Duterte. Kung totoo yung sinasabi nila matakaw sa kapangyarihan. Hindi. Meron silang pinagkasunduan bago siya nakumbinsi na tumakbo. At yan yung gusto niyang isiwalat. Aabangan natin sa isang upuan with the press. Sarap niyan, no? Sana live. Parang press conference na live na 3 oras. Pwedeng magtanungan lahat. Siguro, kung yan sa Araneta Coliseum, mapupuno yung Araneta eh. Press conference ni Sara Duterte, magtatapat na kung bakit siya nag-resign. Naku, sarap nun. No? Okay. Kaya yung mga nagsabi po, nanalangin. Yung mga nanalangin na mag-resign na si BP Sara, masaya ba kayo ngayon? Nakita niyo yung epekto? Ilang salita pa lang yan si BP Sara. Tignan nyo, namamayagpag na. Yung amo nyong dalawa, yung magpinsang amo nyo, namamayagpag. Pabulusok. Pabulusok na po yung trust rate. Ay, hindi nga pala. Mali ka na naman, Badong. Nagpasalamat nga dahil tumataas eh. Mula 31, naging 35 eh. Kulelat pa rin, pero nagpapasalamat. Naknang tinapay, tas palalabasin na tumataas. Grabe hindi nyo na kami mauto. Wala pong utuan. No? Wala pong utuan. Anyways, ano pa ba? Teka lang baka meron pa tayo nakalimutan. May mga tinantusan po ako eh. Ang galing, no? Pati yung forma ngayon ni BP Sara, parang palaban, no? Ganito yung mga forma niya nung kasasapak niya lang doon sa sheriff eh. Hindi po siya yung nagmamaganda ngayon. Nakita niyo ba itsura ni BP Sara? May itsura siya na nagmamaganda. Yung alam niyo, manunumpa siya, napakaganda. No? Yung good pa sila ni Pangulong Marcos, talagang gandang-ganda. Ito po, tinitignan ko ngayon yung itsura. Kayo na po magsabi. Wala pong pagkakaiba tong itsura ni BP Sara. Di ba ganyan yung itsura niya nung may sinapak siya? Ganyan yung itsura niya nung may sinapak siyang sheriff. Wala talaga siya. Kaya gusto ko yung itsura nito, yung aura ni BP Sara yan, no? Yung halos walang make-up. Ito yung itsura niya nung nanapak siya ng sheriff. Di ba? Naalala niyo yun? Pati yung buhok niya, hindi may mga aura siya na nagmamaganda eh. Ngayon, serious po yan. Tapos hindi niya sinabing no comment. Mahabang kwento, sa isang upuan sasabihin niya lahat. Abangan po natin yan. Okay. Ngayon naman po, punta na po tayo sa inyong mga komento. Punta na po tayo sa inyong mga